Okay, and asan ba yung Bible? Magandang umaga po sa lahat. And ako po ay napapasalamat at in spite na nakita ko kayong masaya, no? Nagpapatuloy sa gawain. By the way, wala namang tagumpay kundi nasa pagpapatuloy. Merong mga problema, hindi maalis po sa atin yung problema, mga pagsubok, but sabi nga ng Bible, for the just man falleth 7 times and he rise it up again. Hindi tayo, tuloy lang. Pagpapalain naman tayo ng Panginoon. And nagpapasalamat din po ako na malapit-lapit na matapos ang inyong building. Wow! And yan naman mga kapatid, yan ay dahil sa tulong-tulong din. Tulong-tulong. Sa amin, sa church, ganun din. Napatayo namin ang building dahil sa tulong-tulong. Ayan ang layunin niyan mga kapatid, para meron tayong magandang pananambahan at marami madala natin sa simbahan. Ayan naman layunin ng church. Layunin ng church, ikaw na naligtas, iayos ang buhay mo, baguhin ang buhay mo, and then magamit sa gawain ng Panginoon. Magamit ka rin sa kaliligtas na maraming pang kaluluwa. Kaya ako ipapasalamat sa inyong kasigasigan, at andyan yung malapit ng siguro next time kung buhay pa ako, Pastor, ay makapag-preach din ako ron. Ha? Ito na nga. Yan. Meron, ito. Merong face mask eh. Kasi nabalitaan ko ang COVID daw nandito eh. Kaya, sa kabin. Kaya nag-face mask ako. Nakita ko parang wala eh. Inalis ko na lang yung face mask. And salamat din po sa inyong prayers at buhay pa. Kasi ako po ay ang plano ay palitan yung aking tuhod, palitan ng ginto ng titanium, papalitan kasi nahihirapan ako talaga lumakad. But naka-schedule na ako for operation, nakita nung cardiologist, Mr. Renat, parang hindi po kayo pwedeng magpa-opera. Maraming murmuring sa puso nito. Maraming murmuring. And madali sabi mga kapatid, ay inuuna muna itong puso ko. All things work together for good. Kasi ang tuhod ko ang pinunta ko, pero nakita. And nabanggit sa akin ni Doc, salamat Minister Reinhardt. Salamat na tingnan natin kasi anytime pwede kayong atakihin. Yun po yung heart attack. Hindi natin alam. Kasi 3 na po yung barado sa puso, veins ko sa puso ko. Kaya nga, yung heart attack, hindi mo alam, okay, wala naman ako nararamdaman eh. Sabi nga ni Doc, huwag mo nang hintayin magbubuka maramdaman. Huwag mo hintayin. Kaya nga tinatawag na atake. Hindi mo alam. Wala akong, ayun nga, na angioplastic ay 3 veins yung inayos, and kaya may mga tubo rito sa maliliit lang naman yon. Mabuti naman mga kapatid at merong ganong technology, kasi kung hindi, bypass operation mangyayari, bypass, and through angioplastic dito pinadaan, hindi ko naman naramdaman yon. Groggy ako. Pinapasok dito, papasok sa puso, hinahanap yung mga barado. And tapos naman sa biyaya ng Panginoon, and noong hapon, nung isa-isang dumalaw na yung doktor, sabi ng doktor, sabi ko sa Dok, salamat po. Wala na yung, naayos na po yung barako. Okay po yan. Hindi na kayo, hindi na ako, malayo na ako, atake. Pero kako Dok, nung kaninang umaga, dinala sa akin yung bill, muntik ako atakihin eh.
Ay, pambihira. 900,000, mga kapatid. Pambihira. Pero, kasi 3 beans eh. Inayos. And, kagandahan naman, salamat sa biyaya ng Panginoon, merong health card yung anak ko, merong PhilHealth, merong senior, and merong tulong-tulong ang church. And na-provide yung pangangailangan. Sabi ng doktor, isang doktor ko mag-aayos ng tuhod. Pastor, after 6 months, balik kayo rito, saka natin ayos tuhod. Hindi na. Kasi tuhod eh. Tuhod. Papa-injection na lang ako. Kasi tuhod, another 500,000. Anyway, 72, magsi-73 na ako. Hindi ko na kailangan yung injection lang. Nawawala yan after ilang years. Hindi pa injection na lang. Kesa noon sa 500,000. Oo nga, hindi ka... pero marami akong nakikita na pinalitan yung tuhod, gumastos ang malaki, pero walang pagbabago. Hindi na lang. Andiyan naman ang Panginoon. So, yun po, ako ipapasalamat mga kapatid, sa inyong masaya. Makita ko lang kayong masaya, nagpapatuloy, nakakahawa po kayo. Nakaka-revive. Makita mo yung manampalatayang masayang naglilingkod sa Panginoon, talaga namang nakakahamon. So, yun po. And tayo po tumayong lahat. Dumako na tayo sa mahalagang sandali ng ating pagtitipon, pangangaral ng salita ng Diyos. And dito po tayo sa Malakay. Naku, parang kinabahan ka agad, Pastor. Parang kinabahan ka agad ng Malachi. Malakay chapter 3. Pag nababanggit na maraming preacher ito, kinakabahan ng church ang church member. Kasi patungkol sa giving ito, Pero idadaanan natin yung giving. Pero mahalaga yung sinasabi rito Malakay o Malachi chapter 3. Babasahin po natin ng verse 6 and then up to verse 15. Ayan. Okay, Malachi o Malakay. Ayan. Okay. Magkaroon po tayo ng salitang pagbabasa. In verse, simulan po natin sa verse 6. The Bible says, chapter 3, verse 6. The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips. He walked, chapter 3 pala. Naku, sorry mga kapatid. Malapon. Chapter 3 pala. Binasa ko chapter 2. Ay, naku. Talaga. Pero wala pa akong Alzheimer, mga kapatid. Nagkamali lang ako. Okay. Chapter 3, verse 6. The Bible says, For I am the Lord, I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. In verse 8, Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But you say, Wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. You have cursed with a curse, for you have robbed me, even in supplication. Bring ye all the tithes into his storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast the fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for you shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Your word has been stout against me, saith the Lord. Yet you say, What have we spoken so much against thee? You have said it is vain to serve God. And what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? And now we call the proud happy, yea, they that work wickedness are set up.
Yeah, they that tempt God are even delivered. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po. Meron kaming inyong salita, meron kaming Bible, meron kaming King James Bible na nagtuturo sa amin sa lalo pang pagkakilala sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mga through the Bible. Salamat sa katotohanan na ipinakita sa amin na kami makasalanan, mamamatay, punta sa kapamakan, sa impyerno, at kailangan po namin ang maligtas, Panginoon, kailangan po namin ang Panginoong Jesucristo. Salamat po sa katotohanan ito, and ganoon din, O Diyos, ay pagpalain niyo po ang pangangaral po ng inyo sa Banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa. Ganoon din, tulungan niyo po ako, O Diyos, sa pagbabahagi po ng inyong salita. This is not my message, O Lord, this is your message. I just want to be helped. I just want to be a blessing. I just want that thy name be glorified today. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo po'y makakaupo na. And ako po'y hirap talaga makatayo kung wala ito. Ayan, kung nakatayo lang gano'n, hindi ako tatagal. Pero dahil mayroong ganito, okay lang. Pag ganyan-ganyan, pwede na. Nakahawak naman. Ano? And bago yung mensahe, mga kapatid, nais kong umawit. Amen! Okay. Hello.
Okay, dito na tayo sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Sa ngayon po mga kapatid, sa kalagayan po natin sa ngayon, anong kalagayan ng ating bansa, hindi lang sa ating bansa, sa maraming mang bansa, sorry. Ako, salamat DJ. Jacob, Gayos pala. Oo. And yung nga po, maraming tayong hindi lang sa ating bansa ang nakikita natin ng mahirap, ang maraming naghihirap na tao. Bata, matanda, namamalimos. Bagamat pinagbabawal na ng gobyerno natin magbigay, pero minsan hindi ka maawa kay. Dala-dala pa yung baby. Hindi ka And marami nakatira sa ilalim ng tulay at tutulog sa bangketa. Kaya nga, maaaring itanong natin mga kapatid, nasaan ang Diyos? At hindi nakikita ang kalagayan ng mga taong ito. Bukod doon mga kapatid, andyan yung ang maraming mayayaman, yung mga ating mga politician. Hindi naman lahat ng politician, pero karamihan ng politician, matitino. May mga marurunong po yan, pero hindi yung matitino. Corrupt. Yun, natanong natin, bakit? Hindi ba nakikita ng Panginoon itong mga bagay na ito? Yun ang mga katanungan natin. Bakit may naghihirap? Bakit may nagugutom? Bakit may pulubi? Yun po yun yung nakikita, isa sa mga isang magandang halimbawa rito yung si Mother Teresa. Tinatawag na Mother Teresa sa Katoliko. Bakit? Yun ang mga katanungan niya sa kanyang sarili. Bakit may naghihirap? Bakit may nagugutom? Bakit may pulubi? Ako po'y naniniwala, mga kapatid, ang mga ganitong pagtatanong. Ang pagkakaroon ng doubt sa Diyos, ang pagkakaroon ng doubt na merong Diyos ay hindi po ito po ay kasalanan. Parang sinasabi mo walang Diyos. At ako po naniniwala na si Mother Teresa, na tinatawag na Mother Teresa ng marami, ay dahil sa kanyang, siya nakilala rin dahil sa kanyang pagiging matulungin sa mga mahihirap sa iba-ibang lugar. Kinikilala si Mother Teresa. Pero nandun katanungan, bakit ganito? O bakit ganito? Nakikita niya maraming hirap. Andun yung katanungan niya sa Panginoon, bakit? Wala bang ginagawa ang Panginoon? And ako po naniniwala sa ganyang mga pagtatanong. Ako po naniniwala na kung ganyan katanungan mo, you need to be born again. And ako naniniwala na si Mother Teresa hindi po born again. Makilala lang niya Diyos, pero hindi siya born again. Kasi sabi ng Bible, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Except a man be born again. Tandaan po natin mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos. Tayo nakita natin yung ating sarili. Sabi ng Bible, tayo ipinanganak ng muli, hindi dahil sa laman, physical na panganakan. Tayo ipinanganak muli dahil sa mabisa at walang kamatayang salita ng Diyos. Nakita natin, salamat meron tayong Bible. Nakita natin nakita natin yung ating kalagayan sa harap ng Panginoon, and through the Word of God nakita natin na tayo'y makasalanan, mamatay, punta sa kapahamakan sa impyerno, at kailangan natin through the Word of God ay makita natin kung paano tayo maliligtas. And kaya nga andun yung pagsishare ng gospel, andun yung makita natin doon yung pagsisisi ng kasalanan. Paano maligtas? Magsisi ng kasalanan, tanggapin si Kristo ng buong puso bilang Panginoon tagapagligtas, at tayo po ay maliligtas. Amen. And
Never, mga kapatid, ako po naniniwala, never na maunawaan ng isang taong hindi na born again paghahari ng Diyos. Amen. And isang magandang halimbawa na ibinigay ng Diyos ay yung bulag. May nagtanong sa Panginoon, sabi ng tao na nagtanong sa Panginoon, Panginoon, sino ba ang may kasalanan? Yung anak bang bulag? O yung nanay, yung nagpanganak sa kanya, yung nag-anak sa kanya yung nanay? Sino may kasalanan? Parang tingin natin, mga kapatid, parang kawawa naman yung bulag. Ganyan pa ang Panginoon, hindi pantay-pantay. Pero ano sabi ng Panginoon? Walang may kasalanan sa kanila. Nangyari yan, pinahintulot ng Panginoon na maging bulag yan para para maluwalhati ang Panginoon. Oh. Kasi maraming hindi bulag. Sa amin, may bulag. Si Mami Chris, tawagin namin. Pero nagagamit sa gawain ng Panginoon. Masayang umaawit sa Panginoon. Maraming hindi bulag. Pero ang lungkot pag nata sa simbahan. Hindi magamit sa gawain ng Panginoon. Hindi makita niya yung katotohanan. So mahirap mo maintindihan, mga kapatid. Baka, pag hindi ka talaga na born again, konti problema lang. Balalayo ko na sa Panginoon. Bakit ganito ang buhay ko? Baka sisihin niyo pa ang Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, God is a sovereign God. Alam niya kung anong ginagawa. God is an all-knowing God. Alam niya puso ng bawat isa. Alam niya yung kanyang ginagawa. Alam niya ang lahat ng mangyayari sa sanlibutan ito. Sabi nga ng Bible in the book of Proverbs chapter 15, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Ngayon, alam niya kung ano yung nasa puso natin. Alam niya, ang paningin niya ay nasa lahat ng lugar. So, ngayong umaga, mga kapatid, narito po yung dalawang katanungan, mahalagang katanungan, na tatalakayin natin. 2 puntos lang naman ito, mga kapatid. Pero 8, 10 ano ito, mga dalawa lang po ito. Why are God's blessing are withheld? Bakit napipigilan? Bakit napipigilan ng Diyos ang pagpapala sa kanyang mga anak? Ito, mga kapatid, ang mensahe nito hindi sa unbelievers. Ito yung mensahe nito para sa ating mananampalataya. And then number 2, natatalakayan, on what condition will God's blessing be given? And dito po sa ating text, mga kapatid, narito po yung mga Israelites. Alam naman natin ang mga Israelites, bansang pinili ng Diyos. The chosen people of God. And napakalaga po sa atin ang bansang ito. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay mula sa bansang ito. And ang mga Israelites, mga kapatid, ay inilalarawan po sa ating mga mananampalataya. Inilalarawan po sa atin ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. We are tayo po yung mga Israelites, tayo po yung mga Gentiles, na pinili ng Diyos. Ang pinili ng Diyos ay hindi para maligtas. Pinili ng Diyos para magamit ka sa gawain ng Panginoon. And so yun po, yung unang katanungan, why are God's blessing withheld? Bakit pinipigilan o ipinagkakait ng Diyos na ibigay yung blessings, na ibigay yung mga pagpapala sa ating mga anak ng Diyos? Ang tunay na dahilan, mga kapatid, wala po sa Diyos. Tandaan po natin, hindi sa ayaw ng Diyos na tayo po ay pagpalain. Nais niya na tayo pagpalain. In 2 Peter chapter 3 verse 9, the Bible says, the Lord is not slack concerning His promise, but His long suffering to us. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi po nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kung itatagalog natin ito. Tulad ng akala ng iba na siya'y nagpapabaya. Siya po ay
He is long suffering, mapagtiyaga po ang ating Panginoon. Ayaw niya na tayo mapahamak. Ano nais ng Panginoon? Magbalik loob sa Kanya. Humingi ng tawad. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang nais lang ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Amen. So, so yun po mga kapatid, ang mga dahilan, ang dahilan ay ang mga tao na rin, o ang mga anak ng Diyos. Yun na rin po ang dahilan bakit napipigilan. Bakit napipigilan ng Diyos bigay yung pagpapala. Number one, why? Ano nga ba ang dahilan? Because they rebel against God. Why God withheld the blessings? Why? Because they rebel against God. Naroon ang pagre-rebelde, paghihimagsik ng tao sa Diyos. Amen. In verse 7, makita natin doon mga kapatid, sabi ron, even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances and have not kept them. Tumalikod kayo, sabi ng Panginoon. Doon sa tanda natin, tayo po ay mga Israelites sa harap ng Diyos. Tayo yung mga bansang pinili ng Diyos. You are gone away from mine ordinances. Tumalikod kayo sa aking mga pinag-uutos. Nagpatuloy kayong lumayo sa akin. Nagpatuloy kayo sa inyong mga kasalanan. Naging matigas ang inyong ulo. Ganyan po ang Israelites, bagabangat bansang pinili ng Diyos. Nililigtas sa kapamakan, nililigtas sa pagkamay ng mga Egyptian, pagkaalipin sa Egypt, pero naging matigas ang ulo. Dinala ng Panginoon sa land of Canaan, masaganang lupain, pero tumalikod sa Panginoon, nakalimot sa Diyos. Mga kapatid, naiintindihan ko po yung mga unbelievers. Wala silang tamang relasyon sa Diyos. Malayo puso nila sa Diyos. Wala silang paglapit sa Diyos. Wala silang pagsunod sa Diyos. Namumuhay sila sa kasalanan. Yun po yung mga taong walang tamang relasyon sa Diyos. Tinatawag natin unbelievers. It's sila yung mga hindi na born again. Ngunit nakakalungkot po mga kapatid. Marami sa mga anak ng Diyos, merong church, merong Bible, nananamba, nakikinig, pero walang pagsunod sa Diyos. Tandaan po natin ang the Bible says in 1 Samuel chapter 15 verse 22, to obey is better than sacrifice. To obey, nais ko lang makita, hindi ko ganun kadali magsimba. Hindi ko ganun kadali makinig. Pero kung nagsisimba ka, andun yung paghihirap, pagsisimba, pakikinig. Pero kung hindi ka naman sumasunod, wala akong kabuluhan lahat yan. Ang mahalaga, to obey is better than sacrifice. Oo, hindi ko madaling pero kung sanay ka na manambahan, sanay ka na makinig, at masasanay ka na rin sumunod sa Panginoon. Amen. But then, to reject the Word of God is to rebel against God. In Matthew chapter 7, sabi ng Panginoon, whosoever heareth these sayings of mine and do it not, I will liken him and to a foolish man. Sabi ng Panginoon, sa inyo man nakikinig at hindi sumusunod, ay tinuturing ng Panginoon, sabi, I will liken him. Pinapalagay ko siyang mangmang na nakinig nga pero hindi naman sumunod. Nagpaliwanag ang Panginoon doon na ang sabi niya, ito yung mga taong nagbigay siya ng halimbawa rito, ng ilustrasyon dito, yung taong nagtayo ng bahay sa tinatayo, pinapaliwanag ng Panginoon, nais ipakita ng Panginoon na yung mga taong hindi nakikinig pero hindi sumusunod. Para silang mga nagtayo ng bahay sa buhangin.
nagtayo ng bahay sa buhangin na dumating yung malakas na hangin, dumating yung malaking baha, bumigay. Ano ibig sabihin ng Panginoon doon? Ano? Na ito yung mga taong ibig sabihin mahina. Ito yung mga taong nakinig pero hindi sumunod. Nagtayo ng bahay, para silang nagtayo ng bahay sa buhangin. Dumating ang pagsubok, dumating ang tukso ng kasalanan, bumigay. Kasi nga, sa buhangin eh. Pero sabi ng Panginoon, sino man nakikinig at hindi inaantok, sino man nakikinig at sumusunod, sabi ng Panginoon, I will liken him unto a wise man. Woo! Na nagtayo ng bahay sa mabato. Dumating man yung pagsubok, dumating man yung mga maraming tukso ng kasalanan, hindi natitinag, hindi bumibigay. Nagpapatuloy. Amen. Kaya napakahalaga po mga kapatid, ang pakikinig at tigit sa lahat ang pagsunod. So, why God suspended the blessing? Bakit pinipigilan ng Diyos ang pagpapala sa kanyang mga anak? Because they rebel against God. And then number 2, because they have robbed God. It's under pa rin doon sa bakit pinipigilan ng Diyos yung pagpapala sa atin. Bakit pinipigilan? Because they rebelled unto God. They have robbed God. Ninanakawan nila ang Panginoon. Ang sabi ng Bible, in verse 8, will a man rob God? And yet you have robbed me. Alam mo yung rob? Magnakaw, kakaiba po ang pagnanakaw kaysa sa rob. Yung pagnanakaw, nakita mo lang, oy, okay ito. Wala nakita. Ninakaw na. Pero yung rob, hawak na ng Panginoon eh. Inagaw mo pa. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon sa mga tao, ninanakawan niyo ako. Sabi ng mga mananampalataya, sabi ng tao, saan namin kayo ninanakawan, Panginoon? Yung tithes, akin yan. Kinukuha mo eh. Hindi mo binibigay. Parang hindi yata, parang nasaktan, marami yata nasaktan. Amen. Mga kapatid, itinuturo sa atin ng Diyos, hindi upang payamanin siya. It's para sa ating pagpapala. The more we give, the more God will bless us. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, bigay mo sa akin yan. Akin yan eh. Bigay mo sa akin yan. Bigay mo yung tithes and offerings. By the way, mga kapatid, pag nagbigay tayo ng tithes, wala pa tayong offering. Kaya nga tithes and offerings. Binabalik lang natin sa Kanya sa Kanya. Hindi natin binabalik pa lang. Okay, pag kinuha mo yan, ninanakawan mo nga Panginoon. Dahil hindi yan sa'yo. So, binabalik pa lang. And then, kaya nga sa atin, merong faith promise, para sa mga mission, building project. Ang dami naman ito. Bisan, nung bago ako, ang dami naman itong bigayan nito. Saan kaya dadali ni pastor ito? Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, give me your tithes and offerings that they may meet in mine house. Para may pagkain sa templo. Prove me. Subukan mo ako, sabi ng Panginoon, saith the Lord of hosts. Amen. I will open the windows of heaven and pour you out the blessings of God. Amen. Prove mo yan mga kapatid. Sino yung mga pinagpapala ng Panginoon? Yung masayang nagbibigay. Last Sunday yata yun. Medyo nagipit kami ang simbahan. Maraming tinuturo. Kasi, ano yung tinuturo? Lalo sa mga, hindi na rin sa mga members, sa mga full-time staff.
Sabi ng Panginoon, bigay nyo, para may pagkain ako sa templo. Mga kapatid, meron kaming staff. Umuupa kami ng lugar para sa aming workers ng simbahan. Ilan yan? Mga 10. And then, pagdating ng Biyernes, meron pa mga estudyante, tumutulong para Sabado, maglilinis yan, para meron silang pambaon. Binibigyan ko tig-100. Para meron silang 20 pesos. Alam mo naman, may mga batang yan, gusto rin nila magkaroon ng baon. And sabi ko nga sa church, ipinarana sa atin to ng Panginoon, yung kagipitan, dahil meron siyang layunin para hindi tayo ubos-ubos biyaya. Isipin nyo, ba't pinapanilawalag ko sa kanya? Kako, magkano upa natin dito? 15,000 a month. Ay, 18,000 a month. 18,000 a month. Wala pa yung tubig, kuryente. Tubig, kaya sabi ko, yung kuryente, 9,000, tumaas. Sabi ko, kaya mabuti talaga, marunong ang Panginoon miniting ko sila. Kasi, ano lang mas, ano maisipang kailan gusto magplansya, saka magpaplansya. Malako yun. Natutunan ko kay mami yan. dapat sabay-sabay. Oo. Biro mo na, tapos ang ilaw, sabihin natin 15,000 plus 18,000. Magkano na yun, mga kapatid? Ha? At sabihin natin 35,000. Wala pa ang pagkain doon. Ang pagkain, maabot ng mga, lalo ngayon, nagtaas ang kilo ng bigas. Di ba, Lino, merong member, nagbibigay. Monthly, bibigay. Ilang sakong bigas. Pambira. Kaya pinakikita sa atin ng Panginoon dito? Pahalagahan natin, binibigay. Huwag kayong ubos-ubos biyaya. Huwag kayong makita ko may napapanis na kanin. Maraming tao hindi kumakain. Pero kayo, takalan nyo. Ayun, takal sila ngayon. Takal. Kasi lalo yung mga kalalakihan, nalalakas kumain Bahala na yung mga basta. Marami tinuro. Magkano pagkain? Sabihin natin 12,000 a month. A week. 12,000 a week. Sa isang linggo, sabihin natin 60,000 a month. 60,000. Tama ba ko? Mga 50,000 a month. Plus 85,000. Wala pa yung allowance doon. Wala pa yung gasolina ron. Yung allowance. Huwag natin kwentin. Wala pa yung gasolina, yung mga gasolina sa sasakyan, wala pa yung pagpapagawa ng sasakyan. Minsan, pinapagalitan ko wala kayong ingat minsan, nakabangga 100,000 binayaran namin Pastor, nag-pray naman kami. Hindi na nga ulo, nag-pray na kayo, hindi kayo marunong mag-ingat. Mag-ingat pa rin kayo. Ayun na nga nag-iingat, nadidisgrasya, how much more kung hindi ka nag-iingat. And so, pinaliwanag ko sa kanila. Nakita ko nga kanina. Wala pa yung sa church, mga kapatid. Wala pa yung ilaw namin doon, wala pa yung tubig. Ito doon pa lang sa workers. Pero, sabi ko nga sa kanila, salamat sa Panginoon. Nagpo-provide ng Panginoon pangangailangan natin. Ang atin lang, kaya sinasabi ko sa inyo, pahalagahan ninyo ang yung biyaya na meron tayo sa Panginoon. Huwag ubos-ubos biyaya. And okay naman medyo naayos nais ko lang ipunto, mga kapatid, nasasabi ko ito para saan na kayo napupunta, makasabihin ng bawat members, saan napupunta yung pera? Kinukuha ni pastor, bakasyon ni pastor. Merong ganon, mga kapatid, nagtatanong. Pero ngayon, nakikita ko, salamat mga kapatid, nakikita nyo saan dinadala yung pera. Saan dinadala? Andito mga daming workers. Wala pa yung,
Andin mga anak, mga lalaki anak, may mga apo pa si Pastor Bong. Wala pa yung mga ibang niyang mga sumasalis eh. Lalakas kumain yan, mga kapatid. Paano na? Kung walang bigayan. Pero salamat, merong bigayan. Merong tithes and offering. Merong faith promise. Sana pupunta yung faith promise sa misyon. Sa amin, ilang misyon. Salamat nga rito mga kapatid, hindi na kami inahinto na as a church. Kayo na may sariling kayong gastusin. Hindi na kami nagpapadala. Pero ang kagaya ngayon, meron si Brother Jonathan. Isang mission namin sa Legazpi, Bicol. Talagang gano'n eh. Gusto namin lumabas, magmi-mission sa Legazpi. Wala naman trabaho. May mga trabaho yan mga kapatid. OFW yung babae. Pero iniwan nila yung magandang trabaho. Para ano? Para maglingkod sa Panginoon. Maggamit doon sa Legazpi. Ano? And magkano? Ang renta pa lang daw, 10,000 na eh. Ay, yung pagkain pa nila. May 2 pa silang bata. Ay, yung mga upuan, sige, bumili ka ng upuan doon. Bumili ka ng ganito. Yung ilaw nyo, ayusin yung ilaw. Saan namin kukunin mga kapatid kung walang bigayan? Kaya nga mahalaga po yung offering. Ilan yan? Ilan yung mission? Hindi lang yung mission. Hindi lang yung mga mission na local mission. Meron pang foreign mission. Na tinutulungan. Bagamat hindi naman malaki ang mga foreign mission na tinutulong. Pero andun yung blessing. Hindi naman kami pinababayaan. Kaya nakatayo kami ng building doon. Worth billion yun mga kapatid. Pero saan ako yun? Dahil sa tulong-tulong. Pundasyon pa lang, umabot na ng 600,000 noon. Pundasyon pa lang. Oo. Malaki pera. Pero hindi ko naman madadala yan eh. Hindi ko madadala. As a pastor, ang akin doon, ayusin ang simbahan. Mag-train ng mga mission para magamit sa gawain ng Panginoon. That's it. Mamatay rin ako eh. Pero lahat naman tayo. Di ba? Wala tayong madadala. Paganda yung meron tayong maiiwang legacy. You know? Amen. So, huwag nating kunin yung tithes sa Panginoon dyan. Amen? Why God's blessing withheld? Because they rebelled unto God. They have robbed God. Hindi lang hindi lang yung tithes and offerings mga kapatid, ano? And they have robbed God of worship. Pananambahan, pagsamba sa Panginoon. They had robbed God of worship. Tandaan natin mga kapatid, man is made to worship God. Nilikha tayo ng Diyos. Revelation 21:4 sabi ron, 4:11, for thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure we are created. Why God's blessing withheld? Because they rebel unto God, because they have robbed God. Ano yung mga nirarab ng Panginoon? Nirarab ng tao sa Diyos? They rob God of tithes and offerings. They rob God of worship. Mga kapatid, sabi ng Bible, in the book of Matthew chapter 4, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. To God we owe reverence and praise. Ngunit ang ibaling mo ito, ang sambahin mo ang nilikha kaysa sa lumikha, is to rob God of worship. Marami kasi, salamat mga kapatid, meron tayong hanap buhay. Meron tayong trabaho. Pero pag mas mahalaga pa yan, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. And all these things will be added unto you. Marami kasi, Pastor, pag hindi ako nagtrabaho, kasi iba, wala na, hindi na, pag may trabaho, pag walang trabaho, nandun palagi sa simbahan. Pero walang trabaho, nang magkaroon trabaho, nakalimutan na ang pananambahan. Pastor, pag dinadong,
But, kumusta ka na? Oo. Kumusta? Ito, Pastor, okay lang po. Hindi, namimiss ka na namin. Pastor, oo nga eh. Kasi Pastor, pag hindi naman ako hindi ako nagtrabaho, walang chicha. Walang chicha. Sabi ko, unahin mo muna ang Panginoon. And all these things will be added unto you. Huwag kang mag-alala kung ano kakainin mo. Sabi nga ng Bible eh. Yung ibon, hindi ko pinabayaan eh. Amen. Unahin natin. In Romans chapter, gusto kong basahin ito mga kapatid. No? Maaga pa naman. Wala pa alauna. Romans chapter 1. Tignan nyo ang ginawa ng tao. Romans chapter 1 verse 21. Because, sabi yan, in verse 20 muna. In verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. It's Romans chapter 1, verse 19. In verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Nakikita sa nilikha ng Panginoon na mayroong Diyos na lumikha sa atin. Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Kung hindi mo masasabing, walang Diyos, tingnan mo lang yung sarili mo. Lumikha ka nun. Maaari sabihin, bakit naman ganito ang mukha ko, Panginoon? Na-amper yata kayo, bakit? Yung ito, pogi-pogi na eh. Ang tangos ng pangilong. Ako, mahirap na, pangit pa. Panginoon naman, bakit naman ganito? Pero mga kapatid, salamat, hindi ka ng Diyos. Merong layunin ng Panginoon dyan. Hindi tayo galing sa unggoy. Bagamat talaga merong mga mukhang unggoy. Pero hindi tayo naniniwala sa evolution. Kasi sa elementary, tinuturo yung evolution. Man is the highest form of animal. Hindi po. God created us. Yes. Special ang pagkakalalang sa atin, special. And merong, kung panguman yung ilong mo, merong layunin ng Panginoon dyan. Amen. So, sabihan, in verse 20, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Verse 22, professing themselves to be wise. Yan ang mga taong wala sa Panginoon. They become fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible men, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own heart, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the Creator more than the Creator. He is blessed forever. For this cause God gave them up unto vile affection, for even the women did change the natural use of that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another. Men with men, working that which unseemly, and receiving themselves the recompense of the error which was made. Katigasan ng ulo. Sabi ng Panginoon, ginawa ko na lahat, pero tigas ng ulo nyo. Sinamba nyo yung ginilika ko. Kinalimutan nyo ako. Sabi ng Panginoon, sige, bahala kayo. Ano nangyari? Sumagana ang kalaswaan, ang kasalanan. Kaya dito, niliwanag pa rito eh. Kaya maraming mga bading. Hinayaan. Mga kapatid, yung lalaki sa lalaki. Minsan parang sa atin, babae sa babae. Kaya dumami. Mga tibo. Nililigawan. Mga babae. Lalaki, nililigawan. Lalaki rin. Yung bading. Pero sa iba, karumal-dumal yan. Karumal-dumal. Pero mga kapatid, kung ikaw ay sinungaling, kasalanan yan eh.
Pero walang maliit, walang malaking kasalanan. Kung ikaw ay nangungupit, sinungaling, hindi ka nalalayo sa isang bakla. Akala mo, tandaan natin tayo makasalanan. Ibig kaparusahan tayo ng kamatayan, pagdurusa sa impyerno. Isinumpa tayo, mapahamak sa impyerno. Pero salamat sa Panginoon na ligtas. Yan ba ding, wala na tayong, bahala ang Panginoon sa kanila. As long, marami naranasan ng church, mga tibok. Ay, pastor, ginalaw ako eh. Sarapan ka naman. Pero anong gagawin ko? Isumpa ko sila. Maghanap ka na lang ng church. Hindi ako ganun, mga kapatid. Who am I to judge? Hindi ako ang Diyos. Bahala ang Diyos. As long na sinasabi ko sa kanila, ikaw bading, pakalalaki ka. Ikaw babae, magpakababae ka. Pinagpapatuloy mo, bahala ang Diyos sa'yo. Hindi ako mag-judge. Dahil pareho-pareho lang tayong makasalanan sa harap ng Panginoon. Kasi iba parang pagbading, parang tibo, ang paningin nila talagang kasumpa-sumpa, bating ka, tibo ka. Pero kung mga kapatid, nagmumura ka, hindi ka nalalayo rin. Minumura mo yung anak mo ng bading, hindi ka nalalayo, pareho kayong isusumpa ng Panginoon. Kasalanan yan eh. Amen. They have robbed God. Why God's blessing withheld? Because they rebel unto God, because they have robbed God. They have robbed God of worship. They have also robbed God of time. Time. Yung oras. Tandaan natin, our time are in God's hand. Hawak ng Panginoon ang ating mga oras. Ngunit winawalang halaga ng maraming tao, ng maraming Kristiyano, ang oras na pinagkaloob ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon, mga kapatid, ng Diyos. Binigyan tayo ng oras para sa ating paghahanap buhay, para sa ating pananambahan. Ngunit marami nagwawalang halaga sa oras ng pananambahan. Masigit ang binibigyan nila ang oras ng kalayawan. Minsan meron, Pastor, sorry po lalo yung mga young people, Pastor, hindi ako makakapagsimba kasi may swimming kami ngayon ng tropa ko. Mga kapatid, ako naman, meron mga nagsiswimming. Gawa ng company, meron silang tinatawag na, ano ba ito? Team building. Yun, madalas ko din team building. Okay yun, walang problema yun eh. Pero kung mamasyal ka lang, parang mamasyal lang kayo ng tropa mo. Meron naman, okay, sige. Pastor, kasi birthday nung ano namin birthday nung tiyahin ko, gustong magkaroon kami ng reunion doon sa isang resort. Pastor, pwede ba? Oo, mag-share ka ron. Share mo ang gospel. Pero kung, Pastor, magsiswimming na kami ng tropa ko. Masarap mong bat. Tropa. Kaya nga, sabi ng Bible, this know also in the last days, perilous time shall come, for men shall be lovers of pleasure, more than lovers of God. May panahon, may panahon sa cellphone, may panahon sa panonood ng TV, panonood ng, ano ba yung mga, ano ngayon, alam niyo yung nanay, no? Mga ano ngayon, ano ba yung pangarap? Abot kamay ang pangarap! Abot kamay ang pangarap! Tapos meron pa yung susunod doon Dalagang dulag. Ay, dulag. Alam ni Mrs. Ay, Mrs. ko. Okay yung mga kapatid, pero kung hindi ka nakapagbasa ng Bible, wala kang panahon sa pagbabasa ng Bible, wala kang panahon sa pananalangin, mga kapatid, mahiya tayo sa Panginoon.
May time ka manood ng TV, may time ka mag-cellphone. Pag gising mo lang, cellphone na kagad. Ano, kumusta ka na dyan? Whereas, dapat inuuna natin ng Panginoon eh. Amen? Wala problema, manood. Sige. Gusto mo, 2 oras ka na manood dyan. Pero manalangin ka naman. 2 oras kang nanonood ng TV, pero pagdating ng service, 1 oras, tagal-tagal naman yung pastor ang tagal-tagal naman mag-preach itong si pastor nito. Pero 2 oras nanood ng TV, tapos 1 oras pa na si cellphone. Kumusta ka na yung pambira talaga. So, why God's blessing withheld? Bakit pinipigalan? Because they rebelled unto God. Because they harab God. Ninanakawan nila. Ano ninanakaw? Tithes and offerings. Ano pa? In tithe. Ano pa? Yung time. Yung pananambahan sa Panginoon. Worship. And then ito, number 2. Ito, last na tayo rito. On what condition will God's blessing be given? On what condition? Sa anong kondisyon naman para na may pagkaloob sa atin ng Diyos ang blessings? Anong kondisyon ng Panginoon? Anong nais ng Panginoon sa atin? Number 1, return to God. Number 7, doon sa ating text, return to God. Sabi sa verse 7, even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances. Titikas ng pareho kayo ng mga tatay nyo. And have not kept them. Return unto me, and I will return unto you. Wow. Sabi ni James, draw nigh unto God, I will draw nigh to you. Kaya pag meron ako mga apo, Lolo, kumusta po kayo? O kaya kamag-anak. Mabuti. Tapos mamaya-maya magte-text uli yan. Lolo, praise the Lord, mabuti naman kayo. Lolo, baka pwedeng makahiram. And then, nung una, mga ganon, nagiging madalas. Nagsisimba ka ba? Hindi nga po, Lolo magsimba ka. Ang tulong ko sa'yo, may limitado. Pero ang tulong ng Panginoon, walang limitasyon. Anytime, mawawala ako, wala nang tutulong sa'yo. Pero ikaw, nasa Panginoon, hindi mawawala ang pagtulong sa'yo. Oo. Kaya pag yan, nagsimba ka ba? Wala nga, Lolo magsimba ka muna. Baka saka ka mag-text ulit sa akin. So, return to God. Cleanse your hands, you sinner. Purify your heart, you double-minded. Double-minded, yung doble isip. Minsan masipag, minsan hindi. Minsan nag-aalanganin. Mga kapatid, maging seryoso na tayo. Amen? Brethren, lumapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. Huwag natin kakalimutan ang lumapit sa Diyos. Huwag natin kalimutan ang pananambahan. Huwag natin kalimutan ang pagtawag sa Diyos, ang pananalangin. Tandaan natin ang malayo sa Panginoon ay kawalan ng blessing. By the way, mga kapatid, wala tayo ngayon dito kung walang Panginoon Walang hanap buhay mo, walang trabaho kung walang Panginoon. Kasi kadalasan iba, baka hindi nyo alam, hanap buhay ko, parang sa kanya, siya na yung magaling. Ako noon, ganun Ako noon, hindi pare, sipag lang yan. Diskarte lang yan, diskarte. Sipag, tiyaga. At pagpapalain ka ng Panginoon, kahit na hindi ako kumikilala sa Panginoon. Andun yung, tama naman sabi ng Bible, what you sow, you reap. Magtanim ka ng sipag, aani ka. Yes. Pero wag mong, daratingan tayo, kakailanganin mo ang Diyos. Ito yung buhay ko trabaho, bare, sipag lang, diskarte lang yan. Sabi ko sa misis ko, Mama, gaaway ng misis ko. Naaway ako kasi madaling na ako umuwi.
Papa, ayusin mo na yung sarili mo. Palagi ka na lang ganon. Sasagutin ko naman. Mama, irresponsable ba akong tatay? Pinabayaan ko ba kayong tatay? Pinabayaan ko kayo? Alam mo yan. Nagkaroon tayo ng magandang hanap buhay. Naitayo itong ating bahay at lupa. Dahil sa pagsisikap natin dalawa. Meron tayong sakyan. Nag-aaral yung mga anak natin sa magandang school. Pinabayaan ko ba yan? Irresponsable ba akong tatay? And then, gusto ko lang andun yung pakiusap ko naman. Pabigyan mo naman ako. Nakikisama lang naman ako eh. Pinagbibigyan ko lang yung mga kaibigan ko eh. Pero madalas na talaga, misang gusto ko rin eh. Hindi pinagbibigyan, talagang gusto rin. Uwi na, lasing na. Salamat sa Panginoon, tinuwid ng Panginoon. Hoy, Pogi, sabi, hindi ka magaling ha, ako magaling. Lasing, bumangga, buhay pa. Salamat Panginoon. Praise the Lord. Nagamit pa sa gawain ng Panginoon. Biro ko namatay ako, no? Baka pag iiyak na yung misis ko, pero kasi ikaw wala kang ginawa, kundi inom ka na, inom. Saka may mga pinagkakutangan pa natin. Si Mantisoy, namatay, may utang pa sa akin yan. Gusto mo ba yung ganon? Yung mga kanakaaway mo, salamat, namatay ka na. Pero hindi kayo yung nasa kabaong ka. Marami nangihinayang. Panginoon, maraming salamat sa taong ito. Taong ito, ginamit nyo para mabago ang aking buhay. Mga kapatid, salamat tayo. Mayroong mga taong ginagamit ng Diyos para maligtas tayo. Wala sila ngayon. Ako, alam ko pa yung taong nag-share sa akin ng gospel. So, return to God and He will return to you. Kailangan natin ng Panginoon. And then the last, not only that, return to God, pay God His dues. Ibigay natin ang narapat sa Panginoon. Bigay natin ang oras, bigay natin ang pananambahan sa Kanya, bigay natin ang paglapit sa Kanya, bigay natin ang paglilingkod sa Kanya. Ano sabi ng Bible? I beseech you, brethren, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ialay mo ang sarili. Mamuhay ka ng kabanalan, maglingkod ka sa Panginoon. At huwag kakalimutan, bigay natin ang ating tithes and offerings. Pag ginawa natin ito, mga kapatid, God will bless us. The temple will be blessed. Gawain ng Panginoon, pagpapalain yan. The land will be blessed. Hindi lang tayo mananampalataya, hindi lang church, yung kapaligiran man natin, yung bansa natin. Salamat na tayo ay ang Pilipinas, ganun pa man, Pilipinas, hanga marami sa atin eh. Maraming pagsubok, pero masaya pa rin tayo. Bang tinatawag nila, maliit ang kalagayahan. Kasi meron tayong Kristo sa puso. Ano man ang meron sa atin, ano man binigay ng Panginoon, masaya tayo. Amen. So, mga kapatid, on what condition will God's blessing be given? Return unto God, pay God His dues. Amen. Tayo tumayong lahat, mga kapatid. Tayo tumayong lahat at tayo dumako sa invitation. Andiyan si Pastor Bong, ang inyong pastor na magbibigay ng invitation. At manalangin muna ako, mga kapatid. Dakilang Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe.
ipinarating niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, makita po namin yung aming pagkukulang sa inyo. Makita namin yung kadakilaan niyo sa amin, Panginoon. In spite ng maraming pagkukulang, andiyan kayo, Panginoon, hindi nagkukulang sa amin. Salamat sa presensya po ng bawat anak po ninyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang simbahan ito. Pagpalain niyo po si Pastor Bong, ang kanyang family, ang bawat members ng church. Sumagana sa kanilang pag-ibig niyo, O Diyos. Sumagana sa kanilang pagbibigayan, pagmamahalan. At naroon, Panginoon, ako'y naniniwala, andun po yung blessing ninyo, Panginoon. Paano pagpalain niyo po invitation? Salamat po, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Bong? Thank you. What a blessing this morning.